Mga ka-Republic, nakuha na ng Gilas Pilipinas ang unang panalo dito sa FIBA Asia Cup 2025. Tinalo ng ating national team ang matikas ding kupunan ng Iraq upang maiwasan ng maagang pag-exit sa torneo. Ngunit isang do or die ulit ang kailangang daanan ng Gilas upang manatiling buhay ang pag-asa, at ang mabigat, ang national team ng Saudi Arabia ang makakatapat nila sa classification game. Huwag sana tayong mabiktima ng home cooking dahil ang host country nga ang makakalaban ng Gilas. At kung sakaling maititiwarik ng mga Pinoy ang Saudi, ang defending champion Australia naman ang nakaharang sa daan ng Gilas sa quarter-finals match. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, nasungkit na ng Gilas Pilipinas ang buena manong panalo sa FIBA Asia Cup 2025. Pinatiklop ng Pinoy National Team ang matikas ding kupunan ng Iraq sa isang do or die match na magpapasya kung sino ang maagang uuwi sa sariling bansa. Pinangunahan ni Dwight Ramos ang Gilas na ayaw pang magbakasyon ng maaga. Kasi nga sa Pilipinas ay nag-aabang ang mga buzzers na akala mo'y kung sinong magagaling. Na sinusulsulan pa ni Tab Baldwin na dapat daw ganito na ang sistema sa ating national team. Malakas ang loob ni Baldwin Manermon kahit nga ipinagwaswasan siya ni Topics Robinson at Goldwin Monteverde sa UAP. Anyway, sa panalo ng Gilas kontra sa Iraq, mababawasan na siguro ang daldal ng mga buzzers na nagpapanggap na magagaling. Sabi nga ng PBA retired player na si Rico Merhapper, di mag-coach din kayo. Anyway, sa simula ng laban ay pinakabarin muna ng mga Iraqis ang Gilas fans sa King Abdullah Sports Complex. At tulad sa dalawang naunang talo ng mga Pinoy kontra sa Chinese Taipei at sa New Zealand, maaga ring kumukonekta ang outside shooting ng mga Iraqi mula sa 3-point range. At nataon pang off night ni Justin Brownlee kung kaya parang iiwan ng maaga ng Iraq ang Gilas. Ngunit pagkatapos ng ilang timeout ni Tim Cone, dahan-dahang nagkaporma ang depensa ng ating national team at nahirapan na ang Iraq na makapag-execute ng kanilang opensa. Natapos sa 33 all ang first half. At sa third quarter, gumawa ng 22-7 run ang Gilas upang iwanan na ang mga Iraqis. Umabot pa sa 17 points ang lamang ng Gilas, pero naging 15 na lamang ito sa pagtatapos ng third kanto. Nagsika pa ring makahabol ang mga Iraqi, ngunit hindi na kinaya ng mga ito ang lakas ng Gilas kahit pa off night si Justin Brownlee na mayroon lamang 9 points sa laban na ito. Si Papa Dwight ang nanguna sa opensa ng ating national team with 21 points. Dahil sa panalong ito ng Gilas Pilipinas, sasalang sila sa qualification game laban sa kupunan ng host country na Saudi Arabia. Mabigat ito dahil mahusay na team din ang kupunan ng mga Arabo. Nag-number 2 ang Saudi sa Group C sa bisa ng kanilang panalo kontra Jordan, at kahapon dinurog ng mga ito ang kupunan ng India. Kaya sila ang makakaharap ng ating national team. Kung sakali, ipag-pray natin, kung sakaling malalakdawan ng Gilas ang Saudi, mas mabigat na kupunan ang makakaharap ng ating national team. Walang iba kundi ang back-to-back at defending champion Australia. Kung inyong naaalala, noong July 2, 2018, nasangkot sa rumble ang dalawang kupunang ito. Natikman ng mga Australian ang bangis ng Pinoy, hindi sa basketball, kundi sa suntukan. Siyam na Gilas players ang na-thrown out, samantalang dalawang Australian player naman ang pinatalsik din sa laro. At sabihin pa, nagwagi ang Australia dahil isang player na lang ang natira sa Gilas sa third quarter. Nanalo by default ang dayong team. Anyway, 7 taon na ang nakalipas mula noon at maraming players na ang napalitan sa magkabilang team. Kung malulusutan ng Gilas ang Saudi sa qualification game ay maikakasa ang muling pagkikita ng Australia at ng ating national team. At magiging magandang laban ito. Kaya wag sanang mabiktima ng home cooking ang Gilas laban sa kupunan ng Saudi sa qualification match.
Inspired ang Gilas matapos makasungkit ng unang panalo. Malaking confidence booster daw sa kanilang team ang panalo kontra Iraq, sabi ni Dwight Ramos. Umaasa ang maraming Gilas fans, sana nga raw ay iyon na ang simula ng magandang laro ng ating national team. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. From us